So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong isa sa pinakatrapo, isa sa pinakabalimbing na politician po dito po sa Pilipinas. So, kaya niya naman po ito ginagawa kasi nga po, tatakbo po siya bilang senatorial re-electionist sa 2025 election. So, kaya pala, yun nga lang mga kababayan, bistadong-bistado ko na po ito. Oh, at lalong-lalo na mga kababayan, kahit po si Robin Padilla inis dito, kasi nga po, balimbing. Okay. So ito po ay walang iba, kundi si Tolentino, si Francis Tolentino. Kasi mga kababayan, no, alam niyo kung gaano ka-double standard tong hayop na to. Nung rally po ng election ni Cristo, na alam naman po natin na ito po ay pro Duterte. Okay. So, pumunta pala siya doon. Sabi niya dito, syempre, IMC rally to. Baka sakaling makakuha ng boto, lalong-lalo na ngayon. Nasa bottom 12 ka, di ba? Oh, ang 2025 ay taon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Taos-pusong panawagan para sa pagtutulungan at pag-unlad ng ating bansa. Mukha mo, okay? Buong puso po tayo nakikiisa sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo kasi kailangan ko ng boto. Ay, hindi, sorry. Buong puso po tayo nakikisa sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kanilang peace, rally for peace. Isang makabuluhang hakbang tungo sa pagkakaisa sa kabila ng mga hamon ng panahon. Okay, so blah 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 whatsoever. So ito yung mga picture niya, no? Mabida-bida no? Anong klaseng sinyalis to? Parang Hitler no? Warfare Brother Group! Ayan, napapansin no? So, actually wala siya sa ano wala siya sa taas. Okay, so hindi siya invited. Okay, hindi siya invited, mga kababayan, kasi wala po siya sa VIP. Wala, no? Wala siya sa VIP. So, hindi po kasi tulad po nung, nung lugar kung saan nga po sila Robin Padilla at nakapakita ko sa inyo, So, ito mga kababayan, no? So, ito po yung pwesto kung saan naroon sila Bato, si Greco Behelica, si Ipe, na napangawalang kwentang tao, at saka si Bongo. So, sila po, nasa VIP sila. Nasa taas sila Nasa tabi sila ng stage Pero itong si Francis Tolentino, nasa labas. Nakisilamuha sa mga tao. Okay, so hindi siya invited. Oh, kasi mga kababayan ito kasi ito na-content ko na to nung kahapon Yung mga nakaupo po dito sa upuan po na to, kapag meron pong rally, especially kung political rally po yan, 'di ba? Sa Carino Grandstand, yung pwesto po na yan, pang VIP po yan. Ayan po yung mga invited. Oo. Pero si Tolentino, si Tolentino mga kababayan, nasa labas. Kasi wala akong nakitang picture ni Tolentino na nandun siya. 'Di ba? Sa mismong upuan ng mga VIP. So umepal. Oo. O nga naman kasi mga kababayan, 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko nga kanina, si Tolentino nga po, mukhang nanganganib pong matalo. Okay, pakita ko sa inyo So ito yung ito yung survey. Ito yung pinaka-latest ng SWS ata. Ito, Pulse Asia. Okay. So sa Pulse Asia, no, yung pinaka-latest po nilang survey, wala po dito wala si Tolentino dito, laglag. Okay. So para mas malinaw ito yung tatlo. So sa Okta Research mga kababayan, sa Okta Research, okay. So si Tolentino, pang number 9 to 17. So nasa bottom 12 po siya. 'Di ba? Tama to, Tolentino, Francis Tolentino, number 9 to 17. Tapos pagpasok po ng Pulse Asia, wala po siya. Willie Rebillame talaga, no? Putang na, no? So, sa Pulse Asia, wala si Tolentino. Wala siya sa number 12. Tapos, sa SWS mga kababayan, si Tolentino naglag din si Tolentino. 13, 14, 15, 16, 17, 18, pang 18. Pang 18. So, syempre mga kababayan, no, na kung kayo, politiko kayo, at mukhang nanganganib kayong manalo, kakapit kayo sa iglesia. Di ba? Kasi syempre, makakakuha kayo ng mga dito, di ba? At least mga 2 million votes. At least, di ba? At least, more or less, 2 million votes.
So kahit na hindi nga po invited itong si Tolentino, pumunta pa rin po siya. Di ba? So ngayon mga kababayan, no, actually ito yung gusto kong sabihin sa inyo eh. Ang panawagan po talaga dito sa rally po ng Iglesia ni Cristo ay pagsuporta kay Sara. Okay? Yun nga lang mga kababayan, no, naalala niyo yung rally nung May 6, 2024? Ito yun eh. Ito. Nagkaroon po ng rally dati sa maraming pumunta dito, siguro mga 1,000 or 2,000. Ito. So ito yung rally na nangyari po sa harap ng Senado noong May 6, 2024. At puro mga loyalista po pumunta dyan kasi mga nakakulay pula. So ang panawagan dito mga kababayan is papasukin at panagutin si Duterte sa pamamagitan nga po ng ICC. Okay. So anong koneksyon nito? Mga kababayan, alam niyo po ba na nitong rally po na to noong May 6, 2024, kung saan nga po, lakihan kumukha ko, kung saan nga po na ang panawagan ay papasukin, di ba? Kung saan nga po ay panawagan ay papasukin ng ICC para panagutin si Digong, si Tolentino po nagbigay po ng pagkain sa mga rallyista. Si Tolentino po pumunta po, hindi siya pumunta, nagpaabot po siya ng pagkain dun po sa pumunta ng rally para papasukin ng ICC para, di ba, para panagutin si Bato at si Duterte. Okay, si Digong. So ano bang point ko dito mga kababayan? Ganyan po talaga katrapo, ganyan po talaga kabalimbing itong si Tolentino. Pupunta siya doon sa rally ng Iglesia ni Cristo at ang panawagan doon ay suportahan ang mga Duterte. Pagkatapos, nung rally nung May 6, 2024, di ba nagpaabot po siya ng pagkain doon po sa mga nagrarally. So ano bang point ko dito? Kasi mga kababayan, kapag ikaw po ay pumunta sa isang rally or nagbigay po ng isang suporta, especially kung pagkain dito sa isang rally, ibig sabihin nun, di ba, technically, di ba, sumusuporta ka doon sa, di ba, doon mismo sa motibo ng rally. So ano ba talaga? Di ba? Pro Duterte ka ba? Pro Marcos ka ba? Or independent ka? Politically, we're politically speaking, kasi alam naman po natin na PFP yan eh. Partido Federal yan si Tolentino lumipat noong 2024 lang. Pero at least you get the point mga kababayan. Lahat po gagawin po ni Tolentino, kahit magmukha na siyang tanga, basta, di ba, makakuha siya ng boto base po sa kanyang paniniwala kung paano niya gagawin ito. Kahit na magmukha siyang balimbing, importante, makakuha siya ng boto both sides. From Duterte supporter at from Marcos supporter. So ganyan po kabulok ang sistema po ng Pilipinas. Kasi nga po, personality politics po tayo. Imbis po na nakabase po tayo sa adhikain, sa filosofiya, nakabase tayo sa personal. So ngayon mga kababayan, no? So tingnan nyo to, no? Actually, dito sa ginagawa ni Tolentino, mas lalong walang boboto sa kanya. Hindi, seriously, no? So ngayon, ito, alam naman po natin na itong si Tolentino po, Partido Federal yan eh. Yan, no? So ito, October 1, 2024, no? Big Brother na maasahan, Francis Tolentino, 6th re-election. So dito, no? Senate Majority Leader Francis Tolentino is gunning for another Senate seat in the 2025 election. Tolentino, one of the senatorial bets endorsed by President Bongbong Marcos, di ba? Filed his certificate of candidacy before the Commission on Election on Wednesday. He will be running under Partido Federal ng Pilipinas. So dating PDP laban, lumipat po na Partido Federal ng Pilipinas. Kasi nga po yung makinarya nasa PFP. Sure win eh, no? Para sure win. Dito na ako sa may makinarya. Eh, di ba, tuta ka ni Digong? Oh. So, tingnan nyo to, So, base po sa profile na nakita natin dito ni Tolentino, pakita ko sa inyo, no? Wait lang. So, ito mga kababayan, no? Base ito sa records po ni Tolentino. Okay. So, naging mayor po siya ng Tagaytay, no? Natapos po yung term niya. Okay yan, wala problema yan. Okay. So, ngayon, nung pagkatapos nga po ng term niya bilang mayor ng Tagaytay, tama nga, no? So, naging
chairperson po siya ng MMDA. Appointee po siya ni Pinoy. Okay, so yun, gets na natin. Appointee siya ni Pinoy. From 2010 to 2015. Okay. So ngayon mga babayan, no, after 1 year, di ba, bigla rin po siya na-appoint po ni Digong. Presidential Advisor on Political Affairs. O, saktong-sakto to sa ano mo, sa, sa ugali, sa ugali ni Tolentino. Sorry. Saktong-sakto ito, kasi nga, kapag Presidential Advisor on Political Affairs ka, dapat talaga balimbing ka. O, si Tolentino, sakto. Di ba saan na ba yung trabaho ng Presidential Advisor on Political Affairs? So, para siya po yung Ronald Llamas ni Pinoy. Oh. So, syempre, political affairs po ito, dapat talaga utak mo dito politiko. So, sakto si Tolentino, utak politiko, hindi siya utak public servant, utak politiko po siya. Kasi nga po balimbing. Walang paninindigan, di ba? So ngayon tulad ng sinabi ko nga kanina, after nito, bigla siyang lumipat from Partido Federal. Yan na, di ba? Noong October. So, lapit, di ba? So, ngayon mga kababayan, no? Ewan ko lang na, kasi alam naman po natin na minsan po talaga kapag re-electionist, minsan po talaga may advantage yan. Di ba na manalo? Pero nakakatawa dito mga kababayan, no? May mga re-electionist po tayo na malaki din po yung chance na matalo. Actually, tatlo na sila. Si Bato, si Aimee, at saka si Tolentino. Kasi nga nasa bottom 12 nga sila. So ngayon mga kababayan, no, actually no, yung binabanggit lang natin dito mga kababayan. 'Di ba? Ganyan po talaga kabulok ang sistema po ng Pilipinas. Isipin niyo pupunta ka sa rally na ang sinusuporta ng mga Duterte, pero before pumunta ka rin nagbigay ka rin ng suporta sa rally para po papasok na ang ICC para panugutin si Digong at si Bato. So nakuha niyo yung point kung gaano siya katrapo, kung gaano siya kabalimbing na talaga gagawin niya, 'di ba? Para makakuha ng simpatya. So isa siya, no, para siyang katulad ni Aimee Marcos na tumatawid po sa dalawang ilog. Pero sad to say mga kababayan, dahil po sa political dynamics po na meron ngayon na Pilipinas, hindi na po pwede yung gano'n, yung balimbing. Kailangan mo mamili ng sides kung saan ka. Ganyan po talaga sistema natin di ba? Oh. So yun mga ka-streeters, so dyan po sa team replay, ano masasabi nyo nga po dito sa style nga po na ginagawa nga po ni Francis Tolentino? Di ba? So, kayo, boboto nyo ba? Boboto nyo ba si Francis Tolentino kahit siya po ay parte ng political alliances po para po tumakbo bilang senador na administrasyon po na to? Kasi mga kababayan ako, malinaw sa akin, na may own opinion, may mga hindi po ako gusto dun po sa inendorso ni PBBM. Oo. So malamang at sigurado ako, isa doon na ilalaglag ko dito si Francis Tolentino. So, ganun tayo Meron tayong sariling pananaw at freedom para mamili. Okay, kanya-kanya tayo dito, di ba? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, syempre. So pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.